Pag-usapan po natin itong malalaking gastos at magagaling na mga abogado ang ngayon ay naghahawak sa mga kaso ng mga Duterte. Malaking gastusan po ito. Okay? Yung kaso ng mga Duterte sa ICC na hindi natin alam kung $1,000,000 o euro ang gastusan dyan sa mga kilalang international lawyer katulad ni Attorney Nicholas Coltman. Malaki ang bayad dyan. Dito sa bansa, itong mga kaso naman ni Sara sa impeachment court na ang mga abogadong kinuha yung mga dating abogado ni Erap na Narbasa, Porton, Salazar Law Office, mga law firm yan, mga kilala, mga dikampanilya kung tawagin ng mga law office sa Makati. Ayan po. At iba pang mga kaso na kinakaharap na nangangailangan ng mga abogado na puro ₱1,000,000. Baka hindi lang daan, baka $1,000,000 din ang kanilang kinakaharap. Kung yung mga gunita, si Sara Duterte umami na siya ay kasama rin sa listahan ng mga co-accused dyan sa ICC. Another lawyer, another na gastusan yan. Yan po yung ating sinasabi. At kahit dito, yung kailang mga kaso na nakabinbin sa DOJ, na sedition case, at iba pa, disbarment sa Supreme Court, abogado rin ang kailangan doon. At ito hong mabigat ay itong sa impeachment trial. Marami-raming abogado po ang haharap yan. Nagpakilala na. Inilabas na ho ang listahan ng mga abogadong magtatanggol kay Sara Duterte. So ang laki po ng mga gastos yan. Saan kinukuha? Ay hindi natin alam. O baka sabihin ng mga DDS at mga followers, o Mike Abby, anong pakialam mo sa gastusan? Abay, wala akong pakialam. Sinasabi ko lang, yung gastos. Yung kanilang mga abogadong kailangan nilang bayaran para ipagtanggol sila sa iba't ibang mga kaso na kinakaharap ng mga Duterte dito at sa international. Ganyan po ang sitwasyon. Kasi baka hindi alam ito ng mga followers ng mga DDS. Akala nila ganun-ganun lang. Hindi biro. Maaaring si Sara nakikita ninyo na parang nakarelax sa press conference. Hindi masyadong stress. Pero sa kabila niya, sa likod ng camera, mabigat ang kailang kinakaharap. Dahil hindi biro ang mga kasong hinaharap nila at yung mga gastos na kailang gagamitin. Kung aabot ng 2 buwan ang trial sa impeachment, magkano ang bayad sa bawat isang abogado at company yan, lawyer, company na siyang babayar at magtatanggol sa kanya. Hindi biro. Acceptance pa lang yan, milyon na. Iba pa yung per day or per appearance. Marami yung gastusan yan. Eh di lalo na po yung kaso sa ICC. Dahil euro or dollar ang usapan doon. Matagal yun, hindi natin alam. Saan galing? Yan ang tanong, hindi natin alam. So, malaking pera ang gagastusin. Maaaring tumanggap sila ng donasyon o kung kanino manggaling sa mga kaibigan. Eh kahit na ano saan manggaling, pera pa rin yan na kailang papakawalan, pambayad sa kailang mga abogado. Hindi po ito pakikialam. Ito po'y paghahayaglatang ng mga balita kasi ito ay lehitimong balita. Ako bilang traditional media at political bloggers, ating tinatalakay ito. Milyon-milyon ang gagastusin ng mga Duterte sa abogado pa lang dahil sa kailang mga kasong kinakaharap. Maaaring pagsisihan nila ang kailang ginagawa, maaaring hindi. Pero magsisiman, nandiyan na yan. Di ba? Hindi man sila convicted pero lahat sila'y akusado. At lahat yan ay on trial. Magkakaroon ng trial by September dyan sa ICC kung aabot doon. Ngayon pa lang, kahit yan wala pang trial, tuloy-tuloy na ang kanilang gastos sa kailang mga abogado. Kahit dito sa impeachment trial. Dahil tinanggap na ng mga law office ang kaso, may bayad na yan. Tuloy-tuloy na yan ng pag-aaral. Habang inaaral ang kaso, yan po ay may bayad na hanggang sa actual na trial. Kaya maaaring 3 hanggang 2 buwan, 2 hanggang 3 buwan ang usapan dyan kung kailan matatapos. Iba pa yung mga kasong kinakaharap ng iba-iba ring abogado. Yan po yung demokrasya. Yan po yung proseso, rule of law. Sa korte idadaan. At yun ang kailangan magastos. Pero kaya dapat, ang mga tao ay maging maingat na hindi magkaroon ng kaso dahil mabigat po at napakamahal ng mga abogado ngayon. Walang abogado ngayong mura lang. Lahat mamahal ang presyo niyan. Lalo na po yung mga kilalang law office. Hindi biro yan. Yan po yung sitwasyon. So, anong inyong masasabi dyan? Ibinabalita lang natin. Wala naman tayong pakialam kung saan nila kinuha ang pera. Pero lehitimong balita, dapat natin pag-usapan. Nasa inyo na yan. Kung maniniwala kayo o hindi, nasa inyo. Walang personalan dito. Issue lang po ito. Good luck sa mga abogado. Matinding laban ito. Alam naman natin, magagaling yung abogado ng mga congressman, prosecutor.
Magagaling din yung abogadong kinuha ni Sara, matinding labanan nito sa trial. At mapapanood, masasaksihan nito ng mga Pilipino dito sa abroad sa susunod na kongreso. Wala na ngayon, tapos na ho yung 19th Congress. Sino man ang magiging presiding officer at magiging bago or dating Senate President, napakabigat na challenge nito. At pati na rin sa mga senador, judges, abogado man o hindi, lalo na yung mga hindi abogado ng mga judges. 11 yata yung abogado, yung mga judges na hindi lawyer, mag-aral sana sila dahil ang kanilang kakarapin, magagaling na abogado sa prosecution at sa depensa. Talaga hong mahirap hawakan at maging judge sa mga magagaling na lawyer. Ayan po ang ating aabangan. At magkaka-interest tayo, ang mga Pilipino, susubaybay, magiging judge din ng mga yan sa kailang sariling pananaw. Lahat tayo entitled na maging judge sa ganitong usapin dahil ito ay public trial, public trust. Usapin po ng katotohanan at katarungan. Hustisya, pananagutan, at katotohanan dapat malaman ng bayan. Yan po ang ibig sabihin ng pagtatrial sa mga impeachable official na isasalang sa impeachment court at itatrial dahil yan ay constitutional duty ng Kongreso at ng Senado na hindi pwedeng harangin ng kahit sino. Ayan, marami talagang aabangan. Okay? So ano yung masasabi doon? Sa binabanggit natin, tinapik natin na malaking gastusan, milyong piso, maaaring milyong euro o dollars ang gagastusin ng mga Duterte sa kanilang mga abogado. Okay? Hindi ho biro yan. Nangyayari na yan. Tuloy-tuloy na yan. Mula nang maaresto si Duterte noong 3 months ago, March 11, dito sa Manila at madalas sa ICC, gumagastos na sa kanilang abogado. Tuloy-tuloy yan hanggang sa mag-trial. Ngayon naman, ang kailang mga kasong kinakarap dito, ganon din. Ay maswerte mga abogado, maraming trabaho, maraming kliyente. Good luck sa mga abogado. Katarungan, mga ibabaw. May gastos man o wala, katarungan ay mahalaga. Justice for all. Katarungan sa mga alleged victim, katarungan para sa di umano ay mga akusado or suspect sa iba't ibang kaso. Ito'y maging aral, hindi lang ho sa mga Duterte. Sa lahat ng tao, lahat ng Pilipino, lalo tigit, maging maingat. Iwasan ang mga paglabag sa batas dahil hindi ho pwedeng hindi kayo gagastos. Pagka kayo ay kinasuhan o nag-file ng kaso, dalawa lang yung nag-file ng kaso at kinasuhan, parehong gagastos yan sa kanilang mga abogado. Ganon ang proseso. Rule of law, magastos nga lang, pero yan ang tamang proseso. Hindi pwede ang tukhang, hindi pwede ang human rights violation. Dahil bandang huli, baka mangyari sa inyo ay crime against humanity. Kulong yan, katulad ngayon, ng nararanasan ng iba. Diba? Please like and share, subscribe, at follow kung hindi pa.